Drive sila from California to Oregon and then Seattle. And then pag-abot sa Seattle, mo cross the border na unta sila sa Canada. However, pag-abot ko no dito sa Canada, gibaligya ako no siya sa gikontrata sa Malacanang. Gibaligya nga to niya pag-abot dito sa Malacanang ay sa Canadian border, gibalik na sad sila sa California. Na nagsabi na itong si Madam Lisa ay tumakas nga daw po ito, no, papuntang Canada, kaya lang po ay naharang daw di umano ito at ibinalik daw sa LA. And then nabanggit din niya sa video ito na sabi niya ay itong mga pautot daw ni Madam Lisa na mga post ay halata daw pong edited dahil nga po siya mismo ang nakakaalam na si Madam Lisa ay nasa LA pa daw di umano ngayon. Yun po ang sabi ni Dean Chase. Then may senior po siya dito yung about sa nilalaman po ng audio na iba po yung nireveal po niya, yung kininto po niya yung dati na about sa audio. Ngayon, may kinuwento din po siya na nakakakilabot. Ano kaya ito guys, no? So ito guys, panoorin po natin ang video ito. Narito ang Balitang Pinoy TV. So, eto na nga po, pakinggan po natin itong kwento ni Dean Chase, ano, na may tao daw tumawag sa kanya, isang tauhan sa Malacanang. At sinabi po niya sa video ito na ito lang tao, habang nagsasalita ay pinapakinggan lang daw po niya na nagsabi na itong si Madam Lisa ay tumakas nga daw po ito, no, papuntang Canada, kaya lang po ay naharang daw di umano ito at ibinalik daw sa LA. And then nabanggit din niya sa video ito na sabi niya ay itong mga pautot daw ni Madam Lisa na mga post ay halata daw pong edited dahil nga po siya mismo ang nakakaalam na si Madam Lisa ay nasa LA pa daw di umano ngayon. Yun po ang sabi ni Dean Chase. Then may senior po siya dito yung about sa nilalaman po ng audio na iba po yung nireveal po niya, yung kininto po niya yung dati na about sa audio. Ngayon, may kinuwento din po siya na nakakakilabot. Ano kaya ito guys, no? So ito guys, panoorin po natin ang video ito. Malalaman nyo po na ito si Dean Chase ay palipat-lipat ng location dahil nga po ay napapansin po niya na habang nagre-live siya, may tao pong sumusunod sa kanya na kahit gabi ay nakasalamin. So ito guys, no, ang kanyang language po dito ay Bisaya, Bisaya English. Kaya siguro naman maintindihan niyo yan kasi habang nagbibisaya siya, tinatranslate din naman po niya sa English. So, eto po, sabayan niyo po akong manood. So many things that happened this past few days nga katawanan kaayo. But I will get into that into detail. Mag-watch ata sa mga tao nga maabot sa live. Hello, hello. Hi John, kamusta? Hi. John from Toledo. Hi, John from Toledo. Hello. Hello, hello, hello. So, we just need to wait for a couple more minutes for people to come in. So, sulod lang mo because I'm going to tell all. Well, not really tell all. I have been talking to a very special individual who told me to be very wary and very careful of the information that I'm actually putting out there. And they have given me some tips as to what words that I should be using. Okay, apparently these people that have been messaging me have been trying so hard. I've been trying so hard to set me up for kuan ba ng inciting sedition. So, I'll get into the details of that later as well. Katawanan kayo. Hello, hello. Gwen Bahog Lak, grabe. Ayos na. Ayos na. Mabahan man sa taninyog ako ng basahon. It's so funny. Okay. Is everyone here? Is everyone here? Hello guys. Hello, 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 hello. Hello, hi. Hi Martha. Hello. Hello ni Mudia. So, first thing in order, no? So, ang mga panghitabo karon kanang this past few days, puting daghana, no? And ano pa mga pautot tapod si Lisa Tanas, na po siya mga daghang pautot. And magkatawa lang ko ba kay they're trying so hard to make her look like she's in the Philippines, but at the same time, like they're putting in like little hints nga kanang the photos that they have posted are edited and the videos are way too, let's say, produced na lang. The videos are way too produced. So, butang lang nato, no? So, first thing in order, let's talk about akong kanang kuan ng akong contact in town. So, di na yun ako siya makontak.
and sadly I really don't know where that person lives. Kay I only know that person as a client naman sa good, and then we have no personal relationship beyond that. However, one thing that I know is that this person definitely works in archives, and apparently the letter that I received katong last na ko nga gibunyag niyo guys is katong nga letter para pidjud dito sa kanang mga tao nga mangayo og katong document. Kay apparently the archives department nagiuwanan sila og mga requests for the document, and I think that had actually created a ripple effect na oh my god, mumurag dako man gyud siguro kay nga kanang kuan nga kanang case mo siguro mo nang ilang kuan ba kanang gilimitan na gyud ba nga butang lang gyud nila nga under investigation, and they have every right to refuse people. Okay, if it's a case that is, let's say dako nga kaso na lang kay high profile ba, limitan yun nilang access na. So I have talked to a couple of people that they have received the same letter that I have, and mo na nabalaka jud kayo ko sa yung kanang kahintang kaya di na ako siya makontak. I can't contact the person anymore and I really don't know why, and I hope that person is okay. But the people that I've been talking to, they said that you don't need to worry, Dean. Probably the reason why this person is not answering it's because gilimitan na siya sa access na, and then probably gikuana na siya bawala na to get in contact with me because I'm probably just one of the few people that received the documents. I don't know, but yeah. So I'm gonna give that person the space that that person need. Di na ko siya kuliton. This past few days na kanang nakuyawan gud ko this past few days kay na magsunod-sunod na nako. Ako ba di mo jud ko mo arrive conclusion no, not unless if nakoy ka ng solid nga kanang information to back it up. So katong namog yung mga days nga nakoy na bantayan nga na magsunod-sunod, and then I've been using the same car man go this past few days, and then nabantayan gyud ako na naay same car nga sige sunod-sunod nako until ako yung gisawayan nga muliko ko every turn, everywhere I go muliko sa siya. So wa jud ko choice ni park ko kanang kuan kanang one of the parking lots, and then ako yung gibiyaan ng sakyanan. I think murag nabutangan to nila tago whatever. So I had to literally leave the car with some of my belongings in there, mga not that important, but I can definitely have it shipped sa akong kanang kuan sa akong main address. And nakuyawan lang ko kay they've been following me. So this past few days I've been on the down low para dili ko mahibawaan og asa ko nga city. As you know, laylaan ko nga city, and delikado gyud kaayo. I hope lang kanang usaon taman gigusto man ako ni ako amaning gi tahak nga dalan, so I have to tighten my belt and swallow the hard pill also. It's been really hard this past few days. Medyo maparanoid sa kagamay, but I've been trying to keep it very light. Like for now, so I see another person. Gabi naman diri ron, pero magsigig sunglass. So balhin sa taglaing location na. Balhin sa taglaing location. Hello guys, sorry kayo, I had to move to a different location kaya na mga like ko siya bling ataw as always. So ganihan ako sa Anaheim. Now I'm in Los Angeles. So I'm now currently in Hollywood Walk of Fame, Los Angeles, Hollywood. No karon, mahibaw mo nga nung nag-transfer ko from one city to the other, and just like that, just a snap. Mahibawaan na ninyo later, kinakoy ka ng big reveal later, no? So karon, where was I? So nakoy na-receive ng message. Daghan jud ko na-receive ng message kanang daghan kay mga hate messages and mga message, very insinuating messages sad nga murag ilang nag-hope sila ba nga gamiton ganina ko. Obvious bagay kay mga information nila gipanghatag kay mo lead into inciting sedition. And I think that's what they were trying to do with the live kunuhay ni Lisa Tanas, ni Butete, ni Baki, ni Bangag. So they were hoping mag-post ko nga puti naghana about kanana napa sa Amerika si kuan, napa sa Amerika nya addict na daghan ko pang post by pang-reveal. Ito sila mag-reveal ko. Kidaghan yun kayo. Karon
Mga gusto sila kibaw na akong superpower is playing dumb. That's my superpower. When I play dumb and good, they think that I'm not, catching up to what they want to do, that they're trying to do. So, sakay-sakay rigid ko. Naiusa, gyud nga, kanang all out, kayo, phone conversation, pang send. Kanang, kuhaan ko na siya, katrabaho ko na siya, speaker ko na siya sa una sa kuhaan sa Malacanang. And I'm going to reveal the name later, but I'm not going to reveal the face, kaya kibaw ko nga dili na niyang face, kibaw ko gagamit na siya, now slang tao. So anyways, mao na ni, yung gisend, kay conversation, sa kanang attorney, niya og attorney. So yung giingon kay nag-insinuate nga kanang si Lisa Tanas kay mo lagi na mo ay kanang hari-hari, which is tinod masagid kanang si Lisa Tanas mo masagid hari-hari gud diha. Bongbong Marcos cannot do anything without Lisa Tanas. We know that. We know this. We know that the president of the Philippines is nothing without Lisa Tanas, kay siya maoy gaulo anak tanan. Siya na wa nay backbone yung presidente diha. Los-los ang dako, adik pa. Yatay, sige ngiwi-ngiwi nga, puti niyang ngiwi siya nga papangig, nagdugo ng babak. Anyways, so nisulti siya mo nang gisulti katawan kay gisulti na nagtuo siya kanang gamito na ko as fact ba. Nga ana ni tawhana nga ang story daw ni Lisa Tanas ikato daw nga adlaw kay sa tadri ha. Ikato daw ng adlaw dapat gyud daw to i-public. It's just that the day nga i-public na uta to ang katong kaso, naay gikontrata ang Malacanang nga iikyas kuno allegedly si Lisa Tanas. Unya karon, minor gid ko. Katawanan kayo. Unya katong kuno the day nga kanang ilan ako nung iikyas, naadyoy nag distract kuno, nag-make kuno scene nga pabambuang gid kuno, iya gid kuno gigubot ang kanang kuan, ang katong adlaw nga dapat ilan ang i-public ang kanang kuan, ang katong nahitabo dito sa Paulo Tantoco death. Karon successful ko no ang katong kuan, katong naggubot, gigubot niya ang kanang kuan, ang katong venue nga i-public na para makaikyas si Lisa Tanas. Nakaikyas gid ko no, nakailis ko no. Kuyog atong gikontrata nga kanang gibayran nga para iikyas si Lisa Tanas. Unya karon mao to gi-drive na. Agi sila, nag-cross country drive sila. Kaya di man pwede mag-plane, masakpan man, di ba? So, mao kuno ni allegedly nangagi sila sa California, state of California, nag-drive sila to diri sa tahaw no sa takay mo gihingal ko. Kanang nag-drive sila from California to Oregon and then Seattle, and then pag-abot sa Seattle, mo cross the border na unta sila sa Canada. However, pag-abot kuno dito sa Canada, gibaligya ko no siya sa gikontrata sa Malacanang. Gibaligya nga to niya pag-abot dito sa Malacanang ay sa Canadian border, gibalik na sad sila sa California. Allegedly, mao ko ng information nga gihatag sa kuha. And then karon katawanan kaayo kay pag-abot ko no sa California, instead of kanang i-publicize na ko no ang katong situation, katong death ni Paulo Tantoco, instead of publicizing it, what happened kay gisulod ko no siya sa facility, drug rehabilitation daw ko no, allegedly. Ingon ang katong kuan tao nga nag-message na conversation gid siya, conversation with an attorney and kanang kuan kuno kanang representative, Malacanang representative or something. Duha ka tao nga nagkuan napasi magasursurya sa background to make it look like it's a real conversation, no? And Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman